Naging hadlang ang pagiging madungis o ang pagkakasakit ng ilang aspin o asong Pinoy para sila masagip at mabigyan ng bagong pamilya. Ang kanilang nakakaantig na life transformation sa pagtuto ni Marisol Abduraman. From marumi at iika-ikang tuta to playful and cute dog. Paano nga ba nangyari ang transformation na yan? Meet River, ang aspin ng fur parent na si Janille, ang pangalan ni River dahil sa lugar kung saan siya natagpuan ni Janille, sa gilid ng creek sa Cebu. Ang kwento sa kanya ng mga residente, binubugbog si River ng dating may-ari nito at saka itinapon na parang basura. Hindi raw maigalaw ni River ang mga paa nito nang matagpuan ni Janille, kaya nagdesisyon siyang kupkupin ang tuta. Wala raw bukas na vet dahil kasagsagan ng hard lockdown noon. Basic home care lang daw ang naibigay ni Janille. Pero nagbunga naman. Heto na si River ngayon, kasama ang isa pang aspin ni Janille na si Lucy, na narescue ni Janille mula sa nalalapitang euthanasia sa isang dog pound. Sobrang rewarding daw para kay Janille na makitang masaya sina River at Lucy, dahil kahit mga hayop, buhay nila'y mahalaga rin daw. Ang aspin naman na si Amelia, wala nang balahibo at nanghihina nang i-rescue sa mga kalsada ng Tondo. Sa pagkalinga ng mga human na nag-rescue at nag-adopt sa kanya, talaga namang nag-glow up si Amelia. Nagdesisyon ng fur mom na si Sarah na i-adopt si Amelia para makatulong na mabawasan ang mga aso na walang tirahan. Namit namin siya, tapos natuwa lang ako kasi sobrang friendly niya, considering yung pinanggalingan nung dog, diba? Like, galing siya ng state, tapos for sure, madaming mga nagtatapon sa kanya. Napansin ko na medyo may trauma siya. Very careful siya with people. Si Amelia, babysitter, at kalaro na ngayon ng beagle ni Sarah na si Loco. Give aspins a chance kasi parang they also deserve what we give. Kasi di ba ngayon makikita mo like yung mga may breed, binibigyan talaga sila ng, mostly, nabibigyan talaga ng good lives. So why aren't we choosing our own? Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.